Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber po na nandyan lagi ho sa ating YouTube channel nanonood, sa mga silent nanonood, sa mga lagi hong nagko-comment. Para sa akin, napaka ano ko sa inyo dahil ang inyong pagpapanood sa ating YouTube channel ay tuloy-tuloy po, at saka ano ko po yun, proud po ako na kahit man lang kahit papaano binigyan nyo po ng time sa pagtambay sa ating YouTube channel. Binigyan nyo na ng time para suportaan. Salamat talaga sa inyong lahat sa lugar diya sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ay nako, sa pamilya ko ngayon merong tsaka natin pag-usapan yan. Ay nako, ito yung nangyari nga pala yun sa ano, kasi pamilya din kasi ito ito nangyari ngayon dito sa kay JV Ejercito at saka ito si Jinggoy Estrada, na magkaiba talaga ang kanilang paninindigan. Kasi di ba kita naman natin kung saan si Jinggoy, saan din si JV Ejercito, pero itong dalawa to ay magkapatid. Pero sa ngayon kasi ang naranasan nito ni Jinggoy Estrada, kailangan niya ng suporta dito. Kailangan niya ng matinding suporta kasi may halong panggigipit Pero ito si JV Ejercito, nakita naman natin kung ano ang kanyang ginagawa niya ngayon sa kanyang half brother. Kahit pa paano, pamilya pa rin yan sila Hindi ho yan wait lang. Meron kasi ko isang aso na hinanap. Interrupt tuloy ako. Hindi ko alam kung saan naman nagpunta yon. Pamilya ho kasi ang pinag-usapan dito. Hindi ho ito basta-basta na ano ba dito? Mapag-usapan tungkol ho dito sa suportahan, kasi sino ba magtutulungan, di ba? Pero itong si JV Ejercito ngayon, na hinuli nga to nag-serve ng warrant of arrest itong NBI, CIDG. Pero si JV Ejercito nanindigan pa din sa kanyang kapatid na sana daw ayong video na lang ipapakita ko sa inyo. Natin. Siguro na panoodin niyo tong video rin ni JV Ejercito nung in-interview siya. Panoorin nga natin. Siguro lang, pinalangin ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya, Kaya lang sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan at yung hustisya, Kaya yung talagang siyempre bilang kapatid na nalulungkot din ako at kasama, nalulungkot ako para sa kanya, sa kanyang pamilya. Kaya lang, as a public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Dapat natin malaman ng katotohanan at saka dapat manaig ang hustisya. Thank you po. Okay? Ingat po. Ay nako. Iba kasi yung yung talagang para sa akin ba, yung lukso ng dugo ba talaga na kahit masaya man kayo, yung mga ganitong nangyari ngayon sa ito nangyari ngayon sa kanilang pamilya, na ito si Jinggoy Estrada ay nagkaroon na ho ng matinding matinding pagsubok kasi ikukulong siya. Saka sabi ko kanina na sabi ko sana walang magbago sa sa Senado, pero ang pagbabago pala kanina ay hinuli nila to si Jinggoy Estrada. Alam naman kasi natin na itong lahat dito ay politika talaga. Gawa nitong gusto talaga nilang i-impeach si VP Sara para di makatakbo itong 2028 election. So sabi ko magbago ba talaga ang Pilipinas kapag na-impeach nila to si VP Sara? Sa ngayon gusto nilang walain si Tatay Digong, pero nagawa ang kanilang gusto. Pinahuli nila sa Tatay Digong, pinadala dito sa dahig sa ICC. Nagbago ba ang Pilipinas? Hindi, di ba? Dumaan ang dalawang EDSA revolution
Tapos, anong nangyari sa Pilipinas? Wala mang nagbago. Kasi nga dito sa nangyari ngayon sa Pilipinas kasi sobrang politika kasi talaga. So ito si Jinggoy Estrada. Sabi ko nga nito, kailangan niya tong damayan ni JB Ejercito. Kaya lang, sabihin pa natin, sarili niyang kapatid. Kahit hindi sila magkapatid ng ina, pero yung tatay nila, isa lang pinaggalingan ng tatay nila eh. Ipinagpalit nitong si JB Ejercito yung kapatid niya sa kanyang sarili ding interest. Pangbihira naman JB Ejercito. Hindi ka, okay lang kung hindi mo suportaan ang majority. Pero yung suportahan mo mas damayan mo. Dumamay nga to sila ni yung taga majority na sinamahan nga nila tong si Alan Peter Cayetano ang tinutukoy dito. Sinamahan nga nila to na pumunta sa Camp Crame. Tapos ikaw ang kapatid mong isa nandyan kahit pa paano man lang. Bro, samahan kita. Isit aside mo na yung politika, iset aside mo muna yung yung ambisyon mo, kung ano mang ambisyon mo, JV Ejercito, napakakapal naman ang mukha mo. Makarating kaya sa tatay nila to? Kay Joseph Estrada. Ano kaya masabi sa tatay nila nito? Kasi nakikita ko kasi dito ang sitwasyon ba sa magkakapatid. Iba siguro talaga yung pagpapalaki nila nito, no? Kagaya nito kay Aimee at saka kay Bongbong, magkasukwahi din eh. 'Di ba si Aimee Maki Duterte? Si Bongbong Marcos iba yung atake niya, inaatake niya mga Duterte. JV Ejercito pumapanig dito sa kay Bongbong Marcos. Di ko maintindihan ba kung ano ba talaga ang kanilang papalabasin dito. Para sabihin talaga niya may panindigan siya. Iba ho yung panindigan, JB. Kapag kapatid mo na ang agrebyado dito, iba ho yung usapan. Kahit siguro ako kapatid ko nandyan na nagkaroon na ho ng dinakip na wala bang klaro na kitang-kita naman talaga na politika talaga, atake sa politika ito. Muna, ibahin muna natin yung kumpas sa panahon kasi iba to eh. Laban na, pamilya na ho ito eh. Ito yung nasagasaan na to eh. Ito si itong mga Ejercito, itong Estrada at saka Ejercito. Iba kasi nila no. Si Jinggoy may sinabi kanina na talagang ginigipit siya. Pumanig ka lang sa minority para absuelto ka, ay ang lakas ng hangin. Ay absuelto ka namin. Pero hindi siya nagpatinag. Hindi siya nagpatinag sa kanyang paninindigan. Si JB Ejercito rin siguro na ang niya na sige, hindi ka nagpatinag, majority ka pa rin. Ako rin, minority pa din kahit anong mangyari. Makulong ka man dyan, bahala ka sa buhay mo. Yan ang nakikita ko dito sa magkapatid na to. Pero respeto ba? Ipakita mo sa mga tao, sa mga Pilipino na magkasundo kayo. Dito kasi nakikita natin dito, para sa akin hindi sila magkasundo. Kasi natandaan ko pa to noong i-endorse to silang dalawa ni VP Sara. Magkaiba sila ng upuan. Di ba sabi ko, di ba talaga tong mga mayaman naman kayo? May pera kayo eh. Di ba? So, sa ganon, itong klaseng mga politician ngayon na ganito, na sarili mo lang interest talaga ang aatupagin mo. Hindi mo nga damayan yung pamilya mong sarili mong kapatid. Buong Pilipinas na kaya ang panindigan mo ng ganyan? Simple lang intindihin. Pamilya mo, abandona mo nga. Paano na itong mga mamamayang Pilipino? So, plastic ka lang, JB. Para sa akin, plastic lang talaga ang nangyari ngayon dito sa magkapatid na to. Tingnan lang natin na ang nangyari dito sa hindi ka dumamay. Yun lang yung sasabihin mo. Hindi mo dinamayan yung kapatid mo na nandoon na sa kulungan ngayon.
moral ano ba, yung suportahan mo na lang talaga na, ay nako, kakaawa naman yung kapatid ko. So, damayan ko to. Kaya, sa ngayon pa lang, hindi na ako talaga believe dito kay JV Ejercito. Sabi ko, anong klaseng magkapatid ito? Kung ganito pala kayo, kung totoo kayong public servant, mga senador kayo, binuto kayo, hindi nyo nga kaya nga pala na na damayan yung kapatid mo, tapos magsilbi pa kayo sa Pilipinas, magsilbi pa kayo sa mga mamamayang Pilipino. Ay nako, kung talagang sarili ninyong interes ang inyong paiiralin, wala rin mangyari sa inyong sarili. Kasi kahit ako, halimbawa kakandidato to ng senador ulit, di ko talaga to ibuboto kasi kapatid nga niya, di nga niya kayang ipaglaban. Tayo pa kaya mga ordinaryong mga hindi niya kaano-ano, ipaglaban pa niya. So nilalaglag niya, para sa akin nilalaglag niya ang kanyang sariling kapatid, si Jinggoy Estrada. So dito kay Jinggoy Estrada, dito sa panindigan niya, humanga ako doon, saludo ako sa kanya kasi talagang pinanindigan niya na dito ako kahit anong mangyari. Imaginin ba naman, oferan ka dito ka sa amin, lipat ka sa amin, ito absuelto ka dyan, oo, bawasan yung kaso mo, hindi ka namin huhuli, hindi ka namin labasan ng warrant of arrest. Pero nanindigan ito si Jinggoy Estrada. Saludo din ako sa inyo, sir, kasi talagang nanindigan kayo na hindi nyo pababayaan ng majority, kasi nga nakita naman namin kung ano talaga rin ang gusto sa kabila. Gusto rin namin makita talaga kung ituloy talaga itong flood control. Kaya lang, eto na nga, nagkaroon na ng lalagay na dyan ng mga kung sinong ilagay dyan sa flood control, itong pag-imbestiga ulit, itong subcommittee. Ito na, nabigla na naman ang ito mga tulfo ngayon, grabe ang paglabas nila sa mga pa-interview, balita. Pero panahon nung panahon ng flood control, hindi mo makita tong kaliwat kanan ang kanilang mga nilalabas sa mga social media o kaya sa mga balita. Ngayon, puro tulfo. Kakahiya, di ba? Kasi alam na natin, itong nangyari ngayon sa Pilipinas, sarili lang talagang interest. Hindi ko tinutukoy na ito lang minority pa, kahit naman sa majority. Ganun pa rin ang pakay nila yan dyan. Kaya lang, di ko na nga maintindihan talaga ngayon. Halimbawa ba, ito, ma-resolve to nila. Ang Pilipinas ba, gaganda ang pagtakbo ng panggobyerno? Hindi. Kapag hindi talaga to magkaisa. So, para sa akin, kamalas tumira ng Pilipinas. Kamalas talaga ninyo nandyan kasi ang panggobyerno ngayon, lalo itong presidente na hindi nga niya inamin na isa siya sa mga dahilan na nagkagulo na ito kasi wala siyang power, kasi wala siyang pangil magsalita eh. Bigyan mo kasi ng pangil yan. Bigyan mo kasi ng kagaya kay dating Pangulong Duterte na magkaintindihan tayo dito. Kawawa na ang mga tao. Sila ang kawawa eh, kayo. Away-away kayo. Pero di nyo naintindihan ang sitwasyon. Naintindihan nyo ba ang sitwasyon? Mga senador kayo? Hindi, palagi ko hindi. Hindi nyo naintindihan. Basta patuloy lang kayo dyan na ito ako. Ito yung gagawin namin. Ito yung tama para sa amin. Imagine, minority, majority, sus, Ginoo ko. Asa ka ang inyong konsensya, makonsensya naman kayo. Tapos sakyan din sa mga politician na iba dyan, sakyan din sa mga taong laos na nakikisaw-saw din sa mga balita na hindi naman dapat palalain pa ito. Ang yan, ang mga tao na magsalita, na ayusin nyo na yan. Kasi kayo mismo ang nakakaya, kayo mismo ang hindi nagkaintindihan sa sitwasyon na inabot ngayon sa Pilipinas. Kasi hirap ang hirap na itong i-recover tong mga ganitong away-away ninyo. Ito nga, magkapatid, hindi nga na magkasundo. Tapos kakandidato kayo ng para sa mga taong Pilipino. Pamilya nga ninyo, hindi nga nyo maayos-ayos eh. Ayusin nyo muna Pilipinas. Bakit itong mga Duterte buo ang suporta kada isang magkapatid? Pero itong dalawang Ejercito, sus, wala. Ay, dalawang Ejercito Estrada, parehas lang naman kayo. Estrada kayo pinanggalingan eh. Di ba?
Pero walang teamwork. Di kagaya ba dito sa anak ni Tatay Digong na teamwork talaga to. Mayroon naman silang anak din na kapatid na iba ang nanay. Bakit buo ang suporta kada isa? Di kagaya nitong dalawang magkapatid na to. Si JB at saka itong si Jinggoy na lantaran talaga ang kanilang na may hidwaan talaga. Talagang pinapakita nila sa mga tao. Noon pa yan eh. Noon pa ho yan na hindi talaga sila magkasundo. So sana magbago talaga ang takbo ng politika sa Pilipinas. Kung gusto kong alang sana mag people power na kayo dyan, mag people power na tayo para tapos na ang lahat. Kasi nakakasawa na, pati dito sa ibang bansa pinag-usapan na rin tayo. Nakarating na dito sa mga tao na kahit hindi politician, napanood ang balita sa Pilipinas, nakikita nila nagtatanong, ano nangyari sa Pilipinas sa inyo? Kakahiya na. Kaya sana magbago na bago umabot pa tayo sa lalang-lala na talaga na mintras pwede pang agapan na.